Mga kababayan, isang malaking pagbabago na naman ang nasaksihan sa hanay ng hukbong dagat ng Pilipinas. Habang ipinagdiriwang ng Philippine Navy ang ika-128 anibersaryo nito, dalawang napakahalagang balita ang opisyal na inanunsyo na inaasahang magpapalakas pa sa kakayahan ng ating bansa sa pagtatanggol sa ating karagatan. Hindi lamang isang bagong barko ang opisyal na pumasok sa serbisyo, kundi kinumpirma rin ang pagdating ng isa sa pinakahihintay na sandata ng buong Armed Forces of the Philippines. Ano ang kahalagahan nito sa seguridad ng bansa? At bakit ito itinuturing na isang napakahalagang yugto para sa Philippine Navy at sa buong AFP? Alamin natin. Sa pagdiriwang ng ika-128 founding anniversary ng Philippine Navy, opisyal na isinagawa ang commissioning ng BRP Raja Lacandula o PS-21, ang ikalawang barko mula sa kabuuang 6 na HDP 2,200 offshore patrol vessels na in-order ng Pilipinas. Ang makasaysayang seremonya ay ginanap sa Headquarters Philippine Navy sa Maynila at personal na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mahalagang okasyong ito. Ang presensya ng Pangulo ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang patuloy na pagpapalakas sa kakayahan ng ating sandatahang lakas, lalo na sa usapin ng maritime security at territorial defense. Ang BRP Raja Lacandula ay isa sa mga pinakamodernong barko na papasok sa serbisyo ng Philippine Navy. Ito ay bahagi ng malawakang modernization program ng bansa na naglalayong magkaroon ng mas malakas, mas mabilis, at mas handang hukbong dagat na kayang protektahan ang ating mga karagatan. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng hamon na kinakaharap ng Pilipinas ay ang pagpapanatili ng seguridad sa ating maritime domain. Sa gitna ng mga umiiral na tensyon sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng ating exclusive economic zone, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga barkong may kakayahang magsagawa ng surveillance, patrol operations, at iba pang misyon na may kaugnayan sa pagtatanggol ng ating soberanya. Ang HDP 2,200 offshore patrol vessel ay dinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang operasyon. Kabilang dito ang maritime patrol, intelligence gathering, law enforcement support, search and rescue missions, at maging ang humanitarian assistance at disaster response operations. Dahil sa mga makabagong kagamitan nito, inaasahang magiging malaking tulong ang BRP Raja Lacandula sa pagpapalawak ng kakayahan ng Philippine Navy sa pagbabantay sa ating karagatan. Bukod sa kakayahan nitong magsagawa ng regular na pagpapatrolya, inaasahan ding magiging mahalagang bahagi ang BRP Raja Lacandula sa pagsasagawa ng mga operasyon laban sa ilegal na pangingisda, smuggling, at iba pang banta sa ating maritime domain. Sa panahon ng mga kalamidad, maaari rin itong gamitin sa paghahatid ng tulong at pagsasagawa ng search and rescue operations para sa mga mamamayang nangangailangan ng agarang ayuda. Para sa maraming defense analysts, ang pagdating ng mga bagong offshore patrol vessels ay nagpapakita na unti-unti nang nakakamit ng Philippine Navy ang layunin nitong magkaroon ng mas modernong fleet na kayang magsagawa ng mas malawak na operasyon. Higit sa lahat, nagbibigay ito ng dagdag na kumpiyansa na mas magiging handa ang bansa sa pagharap sa mga hamon sa seguridad sa mga darating na taon. Ngunit hindi lamang ang commissioning ng bagong barko ang naging sentro ng pagdiriwang. Isa pang napakahalagang anunsyo ang ibinahagi ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Ayon kay Vice Admiral Espeleta, nakatakda na ring dumating ang matagal nang hinihintay na BrahMos shore-based anti-ship missile systems. Para sa kanya, isa itong napakahalagang milestone hindi lamang para sa Philippine Navy kundi para rin sa buong Armed Forces of the Philippines. Sa mga nakalipas na taon, maraming Pilipino ang naghihintay sa tuluyang pagdating ng BrahMos missile system dahil ito ang isa sa mga pinaka-advanced na coastal defense systems sa buong rehiyon. Ang BrahMos ay kilala sa kakayahan nitong magpalipad ng supersonic missiles na kayang tumama sa mga target sa dagat sa napakabilis na bilis. Dahil dito, itinuturing ito bilang isa sa mga pinakamabisang deterrent systems na maaaring gamitin upang mapanatili ang seguridad ng bansa. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nagsusumikap na mapalakas ang kanilang external defense capability. Sa loob ng mahabang panahon, mas nakatuon ang Armed Forces of the Philippines sa internal security operations.
Ngunit habang patuloy na nagbabago ang security environment sa Indo-Pacific region, mas naging malinaw ang pangangailangang paigtingin ang kakayahan ng bansa pagdating sa territorial defense. Dito pumapasok ang kahalagahan ng BrahMos missile system. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng modernong anti-ship missiles, magkakaroon ng Pilipinas ng mas matibay na kakayahan upang protektahan ang ating mga baybayin at karagatan laban sa anumang banta. Bukod dito, nagsisilbi rin itong mahalagang bahagi ng deterrent strategy ng bansa. Sa simpleng paliwanag, ang pagkakaroon ng ganitong klase ng sandata ay maaaring makatulong upang maiwasan ang mga posibleng agresibong hakbang ng sinumang magtatangkang hominin ang ating soberanya. Samantala, ang pagdating ng BRP Raja Lakandula at ng BrahMos missile systems ay nagpapakita rin ng patuloy na implementasyon ng AFP Modernization Program. Sa mga nakaraang taon, sunod-sunod ang mga bagong kagamitan na dumating para sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines. Kasama rito ang mga bagong barko, eroplano, radar systems, armored vehicles, at iba pang kagamitan na naglalayong mapataas ang antas ng kahandaan ng ating militar. Para sa maraming defense observers, mahalaga ang pagpapatuloy ng modernization efforts upang matiyak na kayang makasabay ng Pilipinas sa mabilis na pagbabago ng security landscape sa rehiyon. Hindi rin may kakaila na lumalaki ang kahalagahan ng maritime security para sa bansa. Bilang isang arkipelagong binubuo ng libu-libong isla, malaking bahagi ng ekonomiya, kalakalan, at kabuhayan ng mga Pilipino ay nakadepende sa kaligtasan at seguridad ng ating mga karagatan. Kaya naman ang pagkakaroon ng mas maraming modernong barko at advanced missile systems ay hindi lamang tungkol sa depensa, kundi tungkol din sa pagprotekta sa ating pambansang interes. Sa kabilang banda, marami rin ang umaasa na magpapatuloy ang pagdating ng iba pang mga kagamitan na bahagi ng modernization program. Kasama rito ang mga bagong frigates, submarino, long-range radars, fighter aircraft, at iba pang systems na inaasahang magbibigay ng mas malakas na kakayahan sa Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, malinaw na ang ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy ay hindi lamang simpleng selebrasyon ng kasaysayan nito. Isa rin itong simbolo ng patuloy na pag-unlad at pagbabago ng ating hukbong dagat. Mula sa pagdating ng BRP Raja Lakandula hanggang sa inaabangang BrahMos shore-based anti-ship missile systems, makikita ang seryosong hangarin ng Pilipinas na magkaroon ng isang mas moderno at mas handang sandatahang lakas. Sa mga susunod na taon, inaasahang mas marami pang mga proyekto ang maisa sa katuparan upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng ating bansa sa pagtatanggol sa ating soberanya at pambansang interes. At para sa maraming Pilipino, ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing paalala na ang pagkakaroon ng isang matatag at modernong sandatahang lakas ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad, at katatagan ng Republika ng Pilipinas. Ano ang masasabi ninyo sa opisyal na pagpasok sa serbisyo ng BRP Raja Lakandula at sa inanunsyong pagdating ng pinakahihintay na BrahMos missile systems? Sa tingin ba ninyo ay sapat na ba ang mga hakbang na ito upang lalo pang mapalakas ang depensa ng bansa? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balitang may kinalaman sa Philippine Defense at Military Modernization.